Ka-Express, ramdam na ramdam ang sigaw ng mga fans sa social media at sports forum, isama si Kai Sotto matapos ipinahayag ng Thailand na hindi pwede ang paggamit ng naturalized flyers sa SEA Games. Napilitan ng SBP na halapin ang bagong sitwasyon ng Gilas Pilipinas men's team. Si Justin Brownlee na dati nang nakaplanong maging offensive anchor ay hindi na pwede, kaya ang spotlight ay lumipat kay Kai Sotto, ang pinakamataas at pinakabagong homegrown talent ng bansa. Ayon sa mga insiders, may pressure na pumasok ang SBP sa desisyon sa susunod na araw. Ramdam nila ang demand ng mga fans at media at alam ng SBP ng inclusion ni Kai ay maaring magbigay ng psychological boost para sa team. Pero may komplikasyon. Si Kai ay kasalukuyang nasa Japan B-League, nagbabalik pa lamang mula sa conditioning at muscle rehab, at may mga agam-agam kung handa na ba siya sa full contact international tournament. Lalo na laban sa Thailand, na kilalang may physical at tactical edge sa regional basketball. Well, sa kabila ng mga logistics, nakikita ang malaking benepisyo kung makakalaro si Kai. Ang kanyang taas, rim protection at versatility sa frontcourt ay pwedeng punan ang tuwang ni Justin Brownlee at bigyan ng Gilas ng mas malakas na defensive presence at rebounding advantage. Kung papayagan at available si Kai, inaasahan na magkakaroon ng major adjustment sa rotation ng Gilas, pati na rin sa offensive schemes. Sa ngayon, wala pang final na pahayag ang SBP, pero malinaw, ginulat ng mga fans ang board at tinututukan kung ano ang posibleng desisyon sa sitwasyon ni Kai. Ang tanong ngayon ka-Express, papayag ba ang SBP at handa ba si Kai na mag-step up sa ilalim ng matinding expectation at makasaysayan na laban kontra Thailand sa SEA Games? At ang sagot sa tanong na ito ang magdetermina sa championship chances ng Gilas sa regional stage. Ka-Express, isang malaking sorpresa at kontrobersya ang bumabalot sa Gilas Pilipinas men's team sa nalalapit na SEA Games sa Thailand. Matapos ipahayag ng host nation na hindi pwede ang paggamit ng naturalized player, automatic na excluded si Justin Brownlee na kadalasan ay pangunahing scorer at veteran leader ng national team. Agad itong nagdulot ng matinding reaksyon sa mga fans at sa social media, isama si Kai Sotto, ang pinakamadalas na pananawagan sa Twitter, Facebook at sports forums. Nitong nakaraan, ramdam ng SBP ang pressure, hindi lamang ito usapin ng rules compliance, ito ay direktang kinasangkutan ng reputasyon ng ating national team, team chemistry at ang moral ng supporters, at ayon sa ilang insiders, pinag-aaralan ng board kung paano maisama si Kai, ang pinakamataas at pinakabagong homegrown Pinoy ng ating bansa, bilang alternative frontline threat. Ramdam na ramdam ang tensyon. Ang fans, media, kahit ilang coaches ay naghihintay ng malinaw na pahayag. Pero may komplikasyon, kasalukuyang nasa Japan B-League si Kai, nagbabalik mula sa conditioning at muscle rehab matapos ang ilang buwan ng recovery at training dahil sa kanyang natamong ACL injury nitong January. Bagamat ipinapakita ng reports na bumibilis at lumalakas ang kanyang galaw sa practice, may agam-agam pa rin kung handa na ba siya sa full contact international basketball sa ilalim ng SEA Games rule, lalo na laban sa Thailand na kilalang may sulit at physical na lineup. Well, sa kabila ng logistics, malinaw ang benepisyo kung makakasali si Kai. Ang kanyang taas, rim protection at offensive versatility ay pwedeng punan ang tuwang ni Justin Brownlee at bigyan ang Gilas ng dagdag na defensive presence at rebounding advantage. Kung papayagan at handa si Kai, kailangang i-adjust ng coaching staff ang rotation, spacing at offensive schemes upang ma-maximize ang kanyang skill set. Ang fans sa kabilang banda, ginulat ang SBP sa dami at lakas ng kanilang panawagan. Sa social media, trending ang hashtag isama si Kai at hashtag Gilas SEA Games. Pinipilit ng mga supporters na pakinggan ang taong bayan at ipakita na ang homegrown talent ay sapat na para makipagsabayan sa regional stage. Sa sitwasyong ito, nakikita ang clash ng international caution at public pressure, isang senaryo kung saan ang bawat desisyon ay may malaking epekto sa reputasyon ng SBP at moral ng team. Ngayon, ka-Express, nakabinbin ang official ruling ng SBP at ang tanong ng milyong-milyong Pinoy,
Papayag ba ang board at handa na ba si Kai na mag-step up sa ilalim ng matinding expectation at makasaysayang laban kontra Thailand sa SEA Games? At ang sagot sa tanong na ito, ang pwedeng magbago sa buong dynamics ng Gilas Pilipinas at magtakda ng bagong kwento sa kasaysayan ng Pinoy basketball. Ka-express, malinaw na ang spotlight sa nalalapit na SEA Games sa Thailand ay nakatutok kay Kai matapos ipahayag ng host nation ang no naturalized player rule. Dahil dito, ang towering center ng Pilipinas ang posibleng maging pangunahing sandata ng ating national team sa tournament. Ang inclusion ni Kai ay magdudulot ng malaking pagbabago sa dynamics ng Gilas at bawat hakbang niya sa court ay magiging critical para sa resulta ng laban. At sa defensive side, si Kai ang magiging pangunahing rim protector ng bansa. Kilala ang Thailand sa kanilang physicality at mabilis na pag-atake sa paint, kaya ang presence ni Kai ay pwedeng hadlangan ang malalakas na inside drives. Ang kanyang taas at mobility ay magbibigay ng natural advantage para kontrolin ang rebounds, patasin ang defensive stops, at pigilan ang second chance points ng kalaban. Sa bawat palo niya sa paint, makikita agad ang epekto sa momentum ng laro at sa confidence ng bansa. At sa offense naman, si Kai ang magiging focal point sa loob ng paint. Sa pamamagitan ng kanyang height at range of finishing, pwede niyang i-dominate ang mismong basket, magtayo ng scoring opportunities, at baguhin ang flow ng laro. Ang bawat drive, lob o post-up niya ay may direktang epekto sa score at strategy ng kalaban. Dahil siya ang magiging sentro ng plano, ang timing at efficiency niya sa court ay dapat ma-maximize upang masulit ang bawat possession. Isa ring mahalagang aspeto ay ang mental readiness. Si Kai ay bumalik lamang mula sa conditioning sa Japan at may limitadong pressure sa high-intensity games bago ang SEA Games, kaya ang kanyang focus, concentration at resilience sa ilalim ng pressure ay siyang magdetermina ng kanyang performance. Ang kakayahan niyang mag-adjust sa ritmo at agresibong style ng kalaban ay susi para sa tagumpay. Ang inclusion ni Kai ay hindi lang tactical adjustment, ito ay simbolo ng homegrown talent na pwedeng magdala ng medalya sa bansa. Ang bawat laban ay pagsubok ng kanyang kakayahan at determinasyon, at bawat tagumpay ay magiging inspirasyon ng mga Pinoy na naniniwala sa sariling talento. Sa kanyang kamay nakasabit ang pag-asa ng bansa, at bawat hakbang niya sa court ay may kasamang matinding expectation mula sa milyong-milyong fans. Ngayon ka-express, nakadinbin ang official decision at nakatutok ang lahat sa kakayahan ni Kai na mag-step up sa ilalim ng matinding pressure. Ang magiging resulta ng kanyang performance ang magtatakda ng bagong kwento sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas sa SEA Games. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.